Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, nabisto harapang umamin ha. St. Luke's Doctors lumantad na. Nako, walang kawala sa matinding pinakita ng Senado. So yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Full force yung taga St. Luke's Global City. Taga rito pa. St. Luke's Global City. Full force sila doon. Ang ganda ng ano nila no? Ang ganda ng attack nila nung una no. Kaya po 2 minutes, parang pregnancy test lang daw yung yung drug testing. Yung 2 minutes and 54 seconds. Kayang-kaya po 'yan dahil parang ang para yung sinasabi lang hanggang 5 minutes. Todo na pala 'yun. Pero nakalimutan ko kung sino yung nagtanong, si Chis Escudero rin yata. Yung ibig mo sabihin na yung tinanong niya yung mga taga-PDEA kung ano yung grabe no, yung PDEA drug test pala, yung mga drug test pala na isinasagawa ngayon, parang antay-mahirap no. Nakita niyo ba? Dalawang klase lang po kadalasan yung hinahanap sa drug test no. Yun pala yun no, drug test, ikaw magsasabi kung ano yung drug test sa'yo. Eh di kahit sino po, kung mabibigyan po ng option lahat na magpapa-drug test, ako limbawa, ang tinitira ko po ay shabu. Pwede kong sabihin na cocaine ang ipa-drug test, no? Parang ganun. Okay. Kaya cocaine, nung tinanong, doon na nagkabistuhan, no? Cocaine yung pina-drug test nung patient. Kaya yun lang, kaya pala 2 minutes. In contrast, hindi ko pinapansin to nung araw eh. In contrast kay Sara Duterte na lahat ng drugs, negative siya. So, mas lalo pong actually hindi nakatulong yung no? Bandang uli, hirap na silang sumagot kasi yun lang talaga yung baon nila. Tapat naman po yung mga doktor tsaka yung kung sino man yung nagsusuri ng drug test. Tapat naman talaga sa sinabi na yung pasyente yung magsasabi kung ano yung gusto niyang ipa-drug test. Kaya po pwede mo talagang sabihin yung drug test. Pero ang revelation po sa akin dito, yung tinatanong ko usually, ano yung drug test na tinitest? Shabu tsaka marijuana. Kaya nga ang tanong, pag cocaine hindi nyo makakalusot, yung bibili ka ng baril. Pag cocaine pala, yung nag-a-apply ng mga drug test para makapag-ari ka ng baril, pwede ka pala mag-may-ari ng baril kahit ikaw ay gumagamit ng cocaine. Pero kasi ang test lang, marijuana tsaka shabu. Ewan ko kung na-raise yun o kayo lang nag-raise. Nakalimutan ko na kung sino nag-raise. Kung sa audience lang ba habang nanonood ako o doon mismo sa usapan na-raise yung parang pang mahirap lang yung shabu tsaka marijuana. Ibig sabihin, hindi subject para sa drug testing yung mga mayayaman na karamihan cocaine yung tinitira. Kaya no, mas lalong sa nangyari ngayon, taliwas sa gustong papalabasin ng media, pwede nilang palabasin niya, mas lalong nagiging credible. Ako una nagdududa ako eh, kasi parang ang dami namang kaso nitong tao na to, bakit ganun no? Ngayon naunawaan ko na si Senator Jinggoy, ang tinatalakay ni Senator Jinggoy, yun pong mga pangyayari bago maging PDEA agent yung kumbaga yung nagsinungaling siya sa pag-apply niya sa PDEA agent. So hindi po naman hindi po nawawala na si Morales ay totoong naging PDEA agent. Yun po yung importante. Hindi rin kung siya ay ang ibig sabihin, kaya nga ang comment ko kanina. So anong gagawin natin Jinggoy? Kung hindi siya nagtapat na siya ay may mga kaso, palagay na natin. Ibig bang sabihin tanggalin siya sa pagiging PDEA? Kung hindi naman yun naganap eh. Kung nailusot man niya, 'di ba yun yung pinapalusot niya yung pagkatao niya, sinabi niya. Parang yung nagpapayo sa kanila kasi ay nagpapayo sa kanila yung parang mga korte. Sa korte po kasi marami pong napapawalang ano yung tawag doon? Na
napapawalang sala dahil po sa mga technicalities. Di natin alam kung minsan, katulad nun, yung mga abogado, kanina, yung nagpe-present, yung huli nagpe-present, kita nyo, ang importante sa kanya yung 46C at saka yung 4C, no? Kasi once na present mo yan sa korte, na magkaiba yung 46C at 4C, absuelto na po kagad. No? Absuelto na yun kasi mali yung dokumento eh. So tapos na kagad yung wala na kagad na maabsuelto po yung pinarusahan kasi mali yung tirahan. Ganun po yun. Pero korte po yun. Yung Senate po, hindi, Senate investigation po, hindi po yan korte. No, hindi po yan korte na masyadong strict po doon. Ang gusto sa Senate investigation, So yun nga mga kababayan, no, magkaiba po talaga yung korte at saka Senado. Kasi sa Senado mga karibin natin, napanood ko kasi Mama Senator, ex-senator at late Miriam Santiago, di ba mga karibin natin. Napanood ko po kanina. So pinopoint niya po no yung for example dito sa debate sa Senado, di ba? Pag-iimbestiga tapos may mga debate mga kababayan. O, kasi gagawa sila ng batas kaya magkakaroon talaga ng medyo pagdidebate diyan. Ang problema dito mga kababayan, dito sa hearing na ito, base po doon sa sinabi ni Ma'am Miriam na dapat kung magkakaroon man ng debate sa Senado, kailangan rule number 1, stick to the issue. O, ano po ba ang issue dito mga kababayan? Di ba kaya nga lumabas si Morales dahil po dun sa dokumento. So meaning, yung dokumento po yung issue. Kung totoo ba o hindi, mga karibin natin. Diba? Kaso ang ginagawa po ni Senator Jinggoy, ang nagiging issue tuloy dito ay si Morales. Si Morales na tuloy yung nagiging topic, mga karibin natin. Hindi na po yung dokumento. Di ba? Oh. Kasi nga binira rin siya Sabagay, sino ba yung hindi magagalit kung sasagutin ka ni Morales ng di ba? Ikaw nga convicted ka, di ba? Siyempre magagalit rin talaga naman si Senator Jinggoy Estrada. Pero wala po tayong magagawa dun kasi totoo naman, di ba? So yan mga kabayan, dapat stick to the issue. At saka kasi hindi naman ito korte. So, sino po ang hahatol sa kanila? Ayon po kay Senator Miriam Santiago, mga kababayan, hindi po hukom ang hahatol dyan sa Senado, kundi po yung mga nanonood, sa telebisyon, sinabi niya sa telebisyon. Kung babalikan niyo po, yung naging hearing ng Ninapolis, makikita niyo po na sinabi po ni Senator Miriam Santiago na ang Senado po, ang magja-judge po dyan, ay ang taong bayan, yung maging jury, kasi hindi naman yan, korte, para hukom po ang mag-judge. So, nasa atin po pala, mga kababayan, nasa atin po pala, kung tayo ay maniniwala, pero hindi ibig sabihin na kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun ang susundin. Hindi po mga kababayan. Ang sinasabi lang po doon tayo po ang magja-judge sa kanila kung sila ba ay credible or hindi. For example, di ba? Kasi magkakaiba naman tayo ng perception, perspective about the hearing. Kung saan ka talaga kumakampi, di ba? At nakikita mo naman na consistent, di ba? Yung ginagawa at mga sagot, mga kababayan, doon na tayo. At saka mga karibing pala, may mga nagko-comment sa channel natin na mga nagagalit dahil mga DDS daw tayo mga karibing natin. Alam niyo na palang mga DDS po kami, di ba? Tapos pinanonood nyo pa, lalo lang po kayong masasaktan. Di ba? Mapalabas yung katotohanan. O ikalawa, binabalik lagi ni Bato sa question ng authenticity kasi ang daming kumu-question kung authentic ba yung papel kahit sila Chess Escudero kina-question na rin. Bagamat magaganda yung punto ni Chess Escudero,
Pero halatang halata po, pati yung pagpunta riyan ni Senate President, halatang halata po na may gusto po, ang kagustuhan nila na tapusin na yung hearing. Di po ba? Hindi niyo po ba nahalata na gustong-gusto na nilang tapusin yung hearing? Wag nang maimbitahan si Ochoa, wag nang maimbitahan si Kumar. Pero meron pong mga napatunayan Hindi nga po umattend kasi nagka-COVID po. Biglang nagka-COVID kasi uso na naman pala ngayon, mga kababayan, no? Ha? Hindi po naka-attend si yung isang inibintahan na malaking tae, mga kababayan, no? Kasi nagka-COVID nga. So, acceptable yan, no? Parang si lang to, Parang, 'di ba si Gloria? 'Di ba? House arrest na lang. Yeah, opinion lang natin 'yan, mga kababayan, malay ba natin kung totoo o hindi na dapat magpasa sila ng medical certificate, 'di ba? Para at least talagang malaman, pero madali lang 'yan sa kanila, mga kababayan, malalaking yan Ha? Maraming connection. na yan doon na akala nila nakaisa sila, no? Halimbawa po, kay Chis Escudero rin natin yun. Ang problema kay Chis ganito, hindi niya pinapansin to. Walang pumapansin sa kanila. Hindi nila akalain na ganito kalaki yung yung impact nitong, siguro ang akala nila simpleng investigasyon lang tapos si Bato yung nag-handle. Baka isang hearing lang yan, no? Alam niyo po, na-appreciate ko ngayon yung pagiging PNP chief ni Bato. Nagagamit na gamit niya, no? Hindi po una, ang tapang niya. Maraming nagsasuggest na tapusin na natin to. Bato. Hindi. Bigyan niyo pa ako ng isa. Gusto ko makaharap si Kumar, gusto niya makaharap si Ochoa. Gusto ko rin sila i-contempt, eh. 'Di ba? Gusto ko sila ma-contempt. Okay. Marami po sa attempt, no? Nag-backfire po yung mga attempt nila na sirain yung pagkatao ni Morales. Kasi lalo pong bumibilib yung mga tao. Dalawa po 'yan, eh. Is either nakakabagot yung paraan nila ng paninira kay Morales. Ang haba-haba na hindi mo na maintindihan kung ano talaga yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Yun yung una. Na nagiging daan tuloy ito para hindi natin sila pakinggan. Ano ba yan? Nakakabuisit na. Bakit yung mga kaso ni Morales? Bakit yung kaso ni Morales na naman? 'Di ba? Ang napatunayan ko, ito si Morales. Kasi nga po, mga kababayan, no, iniiba po nila yung yung issue. No? Kaya nang sabi ko kanina, stick to the issue. Ano po ba talaga? Bakit lumabas itong si Morales? Dahil di ba sa mga dokumentong yon? Bakit ngayon, mga kababayan, si Morales na tuloy yung nagiging issue dito? Nawawala na po tayo, di ba? Sa tunay na issue, doon sa validity nitong dokumentong ito. No? Yan ay opinion lang, mga karibin natin, at base lang po yan sa ating nakikita. No, talagang gaya ng sabi ko last vlog, pinagtutulong-tulungan na itong si Morales, no? At gustong-gusto na talaga nilang ipahinto itong hearing na ito about ito sa PDEA leaks, no? O ang issue po nga pala dito ay PDEA leaks, mga karibin natin. Bakit lumabas ang mga dokumentong yan? Dapat sana doon nag-focus para madaling maresolba kung sino po talaga, no? At malaman nila kung sino po yung nag-leak ng dokumentong yan. Kasi hindi po natin alam in the long run, mga kababayan, pagdating po ng panahon, no, na may mga information pang very confidential information, mas confidential pa sa isyung ito, no, na maibigay sa maling tao. Diba? Kaya kailangan mag-focus po sila doon sa di ba, PDEA leaks investigation po ito, hindi po ito Morales investigation. Yun nga po, mga totoo po yan na masasayang lang, no, yung oras at effort ng ating mga butihing mga senador, di ba? Kung magpo-focus lang talaga sila dito kay Morales, mga kababayan, sa mga kaso yan, kasi ba gustong-gusto na nilang kung gusto nilang halos pukpukin na lang Sanay talaga na
na ayaw niya ng ano no, yung mahilig siya mag-expose ng mga katiwalian. Noong araw pa, di ba? Kasama na sa kanyang ano kasama na sa kanyang buhay. Hindi lang siya ngayon nag-expose ng mga katiwalian, lalo na diyan sa PIDEA. No, parang kasama sa buhay niya yung mag-expose siya ng mga maling ginagawa. No, hindi siya pumapayag. Meron talaga mga taong ganoon eh. Yung kinabubusita ng mga ano. Kaya hindi na hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit ang dami niyang kaso. Eh. Yung estilo ni Morales, yan yung mga nakakabwisit eh. Pag ikaw leader, pag ikaw boss, ito yung mahilig manilip eh. Alam niyo, yung konting kibot mo na pagkakamali, magrereklamo kung saan. O yan, kaya siya pinatatapon, kaya siya kinakasuhan. Asar sa kanya yung boss niya. Na ano ko yan, kasi parang Pero hindi po siya sip-sip ha. puta. Pag ako tauhan ko yan, yung mapanilip sa maliliit na bagay. Alam niyo yung ugaling gano'n, may mga gano'n na tao eh. Yung kung ikaw ang boss, nakakabwisit yun eh. Kaya nauunawaan ko na po ngayon, bakit ang daming kaso nitong tao na to? Eh ngayon lang naman siya nag-expose. Kala natin ngayon lang siya nag-expose, di ba? Bakit ang daming kaso? Kasi hindi po siya team player. Siya yung tao na sa isang organisasyon, alam niyo yun, yung siya yung mapagpuna. Alam niyo yan, may ganyan tao eh. Real talk po yun. ganun na nababasa ko kay Morales. Hindi siya kinagigili. Akala po kasi ng iba mga kababayan, yung kaso po ni ex-PIDEA Agent Morales ay yung ano yung parang pansarili lang ba mga kababayan, no? Yung gumawa ka ng kamalian, no? Pero iba po eh. Yung kaso niya is before gaya rin ng ganito. Nag-expose rin siya ng mga katiwalian, no, ng kanyang mga superior. Ha? Kasi di ba, sabi nga, napanood ko po yung ano eh, ha? 10 years ago or na interview sa kanya sa GMA ni Susan Enriquez. Panoorin niyo mga kababayan. Ha? Panoorin niyo po yung interview. Napakaganda po ng ano. May makikita niyo po yung background ni ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Kung sino ba talaga siya. No? At bakit siya kinasuhan dati. Diba? O kaya panoorin nyo na lang po, i-search nyo mga kababayan para diba? Malaman rin ninyo, no? Na hindi pala mali pala yung inaakala nyong kaso na gumawa siya ng katiwalian, no? Iwan. Hindi siya kinagigiliwan ng mga boss kasi mapagsilip siya. Di ba? Pero tama naman yung sinisilip niya. Oo, kahit na malayo po sa tingin niyo. Pero kasi sa standpoint po yun ng leader eh. Pero ito po, pabor po to kay Morales. Akala nyo lang sinisiraan ko si Morales. Nagiging tao nga si Morales sa paningin natin. Kasi wala po sigurong tao na mayat maya may kaso, mayat maya may naiinis sa yung leader mo. Bakit galit sa yung mga boss mo? So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito sa ating napanood na video, no? O yung mga doctors, mga karibin natin, ano po ang inyong reaction doon sa 2 minutes? Well, negative nga naman mga kababayan, yung result, no, ni PBBM. Kaso nga lang, ako ni questionable po kasi pinili lang yung kung anong chemical, di ba? Yung chemical bang tawag dyan? No, kung ano man yan, pinili lang po. Isa lang po yung pinatest. Di ba? Pwede pala yun mga karibin natin. Kaya advantage talaga ang mayayaman mga karibin natin pag ganyan, no? Eh pwede pala silang mag-negative eh. Diba? Eh anong mali natin kung anong ginagamit nila, diba? Tapos yung ginagamit nila, iba yung ipapatest nila. So ganun pala yung pero tayong mga pobre mga karibin natin, no? Ha? Sabagay. Iba rin talaga ang may pera. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion sa video ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.